minsan mahirap kasi nga mag-report yung mga kapatid natin kasi nahihiya or minsan parang wala silang tiwala, no, na nare-recover. Kasi tinitingnan ko yung figures, in 2025 daw, more than 20 million pesos yung na-recover. Pero if you look at the global estimate, 3% lang dun sa mga ganitong scams yung nare-recover. Paano nga po? So ano nga po ang dapat gawin ng ating mga kapatid? Halimbawa, una muna, Yusek, kung na-click mo, accidentally yung link, ano pwede mong gawin? So pag na-click nyo accidentally yung link, don't progress. Maging madamo tayo sa impormasyon ho natin. That's one. So pag na-click mo lang naman yung link, pupunta kayo doon sa Nakala mo website na kunyari. spoof website nila. That's one. Second, kailangan pa rin naman kayong gawin in order for them to get hold of your phone. So, kailangan bigyan siya ng permission. Parati ko sinasabi sa ating mga kababayan, hindi tayo ma-i-scam kung wala tayong partisipasyon doon sa scam na yan. So, kailangan natin maging maingat, really, at saka maging mapagmatsyag dito sa ating mga ginagawa sa internet. So, yun, unang-una, kailangan nilang gawin is ano ba nga, yan yung hindi pag-click ng link. And second, I think yung ine-emphasize ko, Ma'am Ruth, kanina, no? Whether you get victimized or hindi kayo mabiktima, i-report ho natin. Kasi kahit hindi ho kayo na biktima, you would be saving some other person from being victimized. Yung mga susunod na tina-target na mga to, kasi pag ni-report niyan, makukuha natin yung number. I-report nyo ano yung number na tumawag sa inyo. I-report nyo ano yung GCash na pinapasend sa inyo. Kahit hindi nyo sendan yan, i-report nyo sa amin para ma-block namin yung number, makuha namin yung credentials. Pero yung binabanggit yung law, yung AFASA law, no, sabi nyo, kasi minsan sasabihin, kasalanan nyo nga po yan, kinlik nyo eh. Pwede, or binigay nyo yung PIN. Paano po kaya yun? So that's the liability kasi ng sa mga bangko. Pero right now, the BSP in coordination with the CICC, we're trying to come up with more regulations na sakop ng BSP pagdating sa pagre-regulate niya. Sila kasi ang regulator ng mga bangko. Ngayon kasi tama ho kayo, Ma'am Ruth, parang ngayon sa setup, na-clinic mo lang, wala na sila sagot eh. Wala na kaming, hindi na kami damay dyan. Pero because of the AFASA law, pag clinic yung link, pag ni-report sa inyo, pag hindi nyo hinold dyan, liable kayo. Pag nakawala yan after ma-report, liable kayo. Second, pag hindi nyo binigay yung credentials, liable kayo. And now we're trying to parang palakasin yung regulation na minsan pag clinic lang naman, hindi pwedeng yun yung na-excuse nyo para to escape liability. Kasi at the very core of it, yung AFASA law is consumer protection. Kasi yung consumer protection ay importante because it builds trust in our financial institutions to promote financial inclusivity. Ngayon, pag nawala yung trust sa atin, sa pamahalaan, sa banking institution, wala na. Bali, wala rin yung pag-shield nyo sa sarili nyo from liability kasi wala nang magdideposito sa inyo, wala nang maniniwala sa institutions natin. Okay. Yun yung parang kumbaga talagang long-term na binibuild nyo, no? Yung trust sa financial institutions. Saan po magre-report? Ano po ang klaseng ebidensya na kailangan? At paano, naalala mo ata, Yusek, yung dati yung nagkaroon ako ng AI, ang tagal bago tinake down yung deepfake sa akin di ba? So yun yung experience ko, ang tagal di ba? So hindi ko ngayon alam kung paanong gagawin. So ngayon po, yun na, ano na yung proseso pagdating sa ganito? So una-una, doon sa mga financial scams, ang advice namin, before going to government, tawagan nyo na kagad yung banko nyo para i-hold yung transaction. Then report to CICC. We're trying to establish Hotline 1326 as the national anti-scam hotline. So kami naman, dahil parte namin ang PNP at ang NBI, iti-trickle down din namin sa kanila yon kasi sila yung law enforcement arm namin. Sila talaga may law enforcement powers. So maganda rin yung sinasabi nyo, ma'am, ano yung mga ebidensya na kailangan gawin? Kasi yung ibang mga kababayan natin, pag nag-report lang, nagsalaysay lang, expect nila, take down mo na tong site na to or ano mo na to. Hindi ho, kailangan may kaakibat siya ng mga screenshots, kaakibat na numbers, at saka ebidensya na talagang nag-transfer kayo ng pera. So, yun din ho yun. And sa experience yun naman, Ma'am Ruth, we're glad to say na pag halimbawa, sinumbong nyo sa amin sa CICC, gaya ng mga friends natin sa media na marami-rami na nakaka-experience, we have this green lane with the social media platforms na pag kami ang nag-report, two things happen. One is, pag deepfake, mabilis eh. Pag kami ang nag-report within 24 hours na take down yan. Pag deepfake, kasi ano lang yan eh, technical yan eh. So, i-analyze lang namin. O deepfake to, makikita kagad namin. Second, pag halimbawa context-based o medyo complicated yung issue, ang nangyayari, nadidemote yung spread. Ibig sabihin, hindi siya kumakalat.
So, pending the review of the social okay, media okay. platforms. Yung sa algorithm, hindi mo siya i-ano ng Oo, ibig sabihin, okay. hindi siya, kailangan, andyan pa yung post, pero kailangan mo sadyain. Yeah, Pupuntahan mo yung account Oo. na yun, pupuntahan mo yung post na yun. Pero hindi na siya lumalabas doon sa feeds natin. So, yun yung mga nangyayari. So, mamaya po, pag-usapan natin talaga kung paano yung pag-iingat. Puntahan lang natin itong mga questions muna ng ating mga listeners and viewers. Si Alpha Soliva Vargas, sabi niya, nagkasakit po ako, hindi ako makatayo at maglakad. Tapos may nakita ko sa FB, na tulad ko, bumili po ako ng gamot na inaalok nila. Pero nung dumating sa akin, hindi naman katulad ng label na nasa picture na sinend nila. At siguro hindi rin effective, ano? Na-scam po ba ako? Yun ang tanong ni Alpha. Una, madaling sagot yan. Yes po. At ang mahirap po dito, kasi hindi yun na-advise natin. At alam naman ng mga kaibigan natin sa Meta na hindi namin pinopromote yung P2P transactions. Ibig sabihin yung person-to-person transactions. Kasi sila rin, hands-off si Meta dyan eh. Kayo nag-usap, kayo wala kami no-offer na protection dyan. Unlike pag halimbawa doon sa talaga mga online shopping platforms natin, yung mga yan, nag-o-offer yan ng additional protection. Either money back guarantee, refunds. Kasi yan, meron silang pananagutan doon naman sa Internet Transactions Act natin. Doon sa mga P2P, wala ho yan. So, ano dapat ginawa niya ni Ma'am Alpha? Hindi na talaga siya bumili. Dapat hindi siya. Or kung madali, meron kasing trick yan eh. Di ba? Pag nakikita mo yung label, di ba? Pwede mo na siyang picturean. Tapos i-check mo sa Google. Huwag na sa Google, doon sa online marketing, yung mga legitimate. Tapos di ba may parang camera rin doon. Drugstore or ano, ganyan. Oo. Okay, sa mga online market platforms, sa Shopee, Lazada. Okay, oo. May picture, may parang camera doon. Click nyo yun, tapos ipasok yung picture na yun. Lalabas yung mga lahat na nag-offer ng project na yun. Okay, gets. Oo. Para at least mas makapili ka ng legit na store, gano'n. Legit Or na store at talagang may protection legal. ka. Oo. Tama nga naman yun. Si Pablo Contreras, paano po yung kakilala ko nag-invest ng malaking pera tapos hinanapan siya ng barangay certificate or barangay ID. Nagbigay siya after that, may dumating na pera sa kanya pero maliit na lang. Pakonti-konti nung tagal, wala nang laman yung account niya. Mahahabol pa kaya yun? Kawawa naman. So again, we take advantage of the yung AFASA law natin. Pag at isumbong natin, titingnan natin kung saan pumasok yung account. Oo nga, Kasi even if, pag halimbawa, kasi ang limit ng AFASA, yung nag-transfer na bank account at saka yung pinag-transferan. Pero may mabilis din naman na pag na-transfer ka agad, i-retransfer nila sa iba. So, kaya wala na sa kanila. Wala na sa AFASA. Kaya yung iba daw, iba-ibang, marami daw accounts Tama. na pinilipatan. Tama. Pero hindi nila alam na kahit hindi ka nasakop nung pag-hold ng pera, dahil parte ka nung krimen, kung sino yung may-ari ng account na yun, pwede naming habulin. Under yung bagong law. Itong si Paulo, at saka syempre, if it's too good to be true, yung mga ganitong investments, no, talagang malamang hindi totoo. Si Paulo Gumapo, yung mga nanghaharang po sa mall, nagpapa-apply ng credit card, at tas a-apply ka sa ibang banks, kaya kumakalat din siguro yung important details natin. Sabi ni Paulo, scam po ba yan? Well, it's not a cybercrime and it's not necessarily a scam. Yes, Pero oo. dahil it might be a violation ng Data Privacy Act natin. Kasi these banks na kinukuha yung mga detalye natin are considered data custodians and they have a specific duty. Mas mahigpit ang National Privacy Commission sa kanila pagdating sa pangangalaga ng ating data. So pag halimbawa nakita nyo na alam nyo, ito lang ang pinagbigyan ko ng information Oo na to. oo. At kumalat yung information na yun, pwede nyo habulin yung mga credit card na institutions na yan. Minsan naalala ko, nagbibigay ng pamaypay pero pipirma ka dun sa lalagay mo yung phone number, Tama. tsaka yung yung cellphone number. Ito Yusek, binanggit nyo na kanina kasi paano ba makaiwas sa mga ganitong scam? Halimbawa, yung sinasabi nyong characteristic natin na oversharing, yung mga ganyan, yung parang napo-profile tayo. So, paano ba makakaiwas? Ano ang dapat nating tandaan when it comes to our online behavior? So, din? 4 na pag-uugali ho ang pinopromote namin. Una ho is maging mapagmatsyag. So, again, zero trust policy. Lahat ng nakokonsume natin sa internet, kailangan natin pagdudahan. Siyempre, andyan ho yung maging mapagdamot. Maging madamot ho tayo doon sa information natin. Hindi na ho masama yan. Third, maging snob. Kasi hindi lahat ng tumatawag sa... Yan yung ugali ng Pilipino na very accommodating tayo sa lahat. So right now, in this time and age, okay na ho maging snob tayo na hindi lahat ng tatawag sa atin, hindi na lahat ng magte-text sa atin. I-engage natin. And finally, yung pinaka-importante ho, mag-report. So kailangan mag-report tayo whether you get victimized or you don't get victimized. You may help the next person in the chain ng bibiktimahin nila. So
Andyan ho ang hotline 1326 ng CICC. Andyan din ho ang aming social media pages. We're on Facebook, we're on Twitter, and X na pala. Masyadong X na. napaghalitaan yung Oo, edad oo, natin. X na pala, at saka we're on Instagram. So, pwede rin ho kayo magsumbong doon. At hopefully, by the end of the month, magkaroon na tayo ng Action Center, Ma'am Ruth, na pwede niyong puntahan. Magkakaroon ng Action Center. That's good. Yung isa pa, bigyan nyo naman kami ng tips, Yusek, paano ba detect ang AI or even sa calls. Kasi minsan ngayon, sabi nga nila, ako ino-off ko na sana yung pag hindi nakalista sa'yo yung number, di ba? Kaya syempre minsan pag may delivery, Exactly. kailangan mo i-on. Kailangan. Pero yun na nga, yung mga ganong tip, ano bang settings sa phone or even paano makadetect ng AI sa videos. Oo. So, ang AI, mahirap po tayo talaga i-detect. Even kami mga nandito na sa larangan na to, nahihirapan nung kaming i-detect. Siyempre, again, balik tayo sa default namin na zero trust policy. Pagdudahan nyo. So, kailangan lang may circle of trust lang ho kayo. Alam niyo yung tumatawag sa inyo, yung nanay niyo, yung number ng nanay niyo talaga. Outside that, pagdudahan niyo na, so verify. So, even if it's a video call, ngayon hindi na uubra. Kung gusto niyo face-to-face na lang kayo. Yes, oo nga. Yun na yung default ngayon. Lalo na, na-advise namin yan pagdating sa love scam. Kasi syempre, strangers oo. talaga yan. Eh, diba? So, yun yung ina-advise natin. And lastly, siguro, baguhin na ho natin na huwag tayo masyadong oversharing para hindi rin tayo mo-profile. Yung isa pa, Yusek, sa cellphone, parang sinasabi, di ba? Kasi katulad nung kinuwento mo na wala yung cellphone, no? Anong dapat settings or dapat ba yung facial record? Ano bang pwedeng suggest nyo? Ang maganda dito, advantage to sa mga Android users. Oh, yeah. Kasi yung Android, pwede natin patayin yung NFC natin. Yung Ano po yun? Ibig sabihin yun, pag ididikit mo lang yung phone, makukuha na yung details, di ba? Oh, okay. Sa mga Apple users, Kasi yung airdrop, yung mga ganyan, or yung password. hindi sa sinagsiraan ko yung sa Apple. Pero kasi hindi na off yun sa Apple. Always on yun. Okay, Sa mga Android users, you have the option to turn it off or turn it on. So even nung nakikita natin yung mga criminal trends, cybercrime trends sa ibang bansa, yung pickpocketing ngayon, dikit-dikit na lang. Oh, yeah. High-tech na rin ngayon ang pickpocketing. So, didikitan lang kayo para makuha na yung mga bank accounts, yung makakuha ng pera. Kaya ngayon, yung parang, nung nakita ko rin, may RFID blocker na tinatawag. So, yun din yung useful ba yun? Oo. Okay. So, pwede ilagay sa phone? Lagay mo sa phone mo, yung mga wallets mo, or my card. Sa Ikaw likod meron dito, ka. RFID. Meron ka, sir. Oo. Yung RFID blocker ko na doon sa isang natin. But Kasi that ito will work na-off ko eh. Kasi Android. But that will work lang sa phone. Sa phone, Or even wallets. Even sa wallets. Kasi di ba yung pag-passport, di ba sinasabi nila Passport, RFID credit yung, cards, yun yung mga ganyan. So pwede rin pala yun sa phone, gamitin. Okay. Tapos halimbawa, yung pagdating sa mga banking apps, paanong PIN, paanong gagawin mo to protect your banking So apps? ngayon, pinag-utos na ng BSP that aalis na tayo sa OTP system. So hopefully by August, nakapag-migrate na tayo away from the OTP system at talagang biometrics na at saka halimbawa trusted device na lang. So makikita nyo ngayon pag halimbawa mag-a-apply kayo or parang i-verify identity nyo, hindi na OTP ang hinihingi sa inyo. I-verify nyo doon sa other trusted device nyo. Ikaw ba to? Yes. or no? Oo. So yun yung gagawin ho natin ngayon. So mas makakaano yun ng security. Oo, kasi yung OTP nagagamit to, parang nai-intercept ang text messages na pagdating sa OTP. And yung sa social media, yung sinasabi nyo, wag mag-overshare. Ano bang mga settings halimbawa? Kasi yung iba, kunyari kami, public figure, naka-public yung account namin. Paano ba dapat i-handle ang mga social media settings So, naman? us being in the same boat, ang ginagawa ko, Ma'am Ruth, yung isang account ko, yung page mismo, yun yung public. Okay. My personal account, yes. ginagawa ko lang personal, parang friends only. Ganun lang. So, pwede yun. Pero Siyempre, meron minsan- kang nakalimit na. Hindi ko lang alam sure kung yung mga friends ko may mga scammer din doon. So, Grabe naman, sir. Yung isa pa, ito nakikita ko lang, itanong ko na rin, napapanood ko to. Sabi, para daw makita na yung AI ay video, yung papalagay mo daw sa mukha, gawa ka ng peace sign sa mukha. Kasi ang tinatakpan daw yun magdi-distort, dito. Totoo ba yun? sometimes it works. Pero ngayon, Okay. sabi ko nga, because of the High-tech evolution na. of technology, even yung mga ganyan mga, it would help. It would help. Oo.
halimbawa wala masyadong pera yung gumamit ng AI. Low-tech lang yung low-tech software lang. nila. It would work, Oo. it would work. Pero again, I would still advocate na zero trust unless it's a person-to-person conversation. So, Yung isa naman yung wag ka daw masyadong sasagot nga ng hindi mo kilalang number kasi pag nag-hello ka daw, makukuha yung Yung boses mo. voice, Ganun yeah. naman. Ganun ba dapat? Parang wag ka na lang sumagot ng telepono. Minsan one hello Oo. lang is enough kasi hindi naman kailangan na hindi nila makukuha yung boses mo, yung patterns ng Yeah. voice mo on one hello. Pag hindi talaga sumagot, ibaba. Again, we advocate, pwede na. Sa panahon to, okay na maging snub. Okay na yan. Oo nga, oo. Wag ka nang masyadong So ano na lang siguro, again, ulitin natin po yung inyong hotline and yung paalala nyo po sa ating mga kapatid. Yusek. Sa ating mga kababayan, and eto na naman ho kami. At unang-una, nagpapasalamat ho kami sa programa nyo, Ma'am Ruta, at saka sa 105.9 True FM kasi kami ho, kailangan talaga namin ng mga partners sa mapakalat ng ating impormasyon. Kasi yun yung unang-unang sandata natin against scams, an educated and informed public. Sa mga kababayan ho naman natin, wag ho tayong basta-basta maniniwala sa lahat na nakukonsume natin sa internet. Whether it's calls, whether it's on the internet. Kaya nga ho, nakakalungkot man, kinukwento ko yung Ma'am Ruth, kung kailan naman na yung information at our fingertips na, kailangan natin mag-adapt ng zero trust na attitude. So, pero it's the day and age that we live in now. At kung sakasakali ho, mabibiktima kayo or you come across these scammers, wag ho kayo mag-atubiling tumawag sa hotline 13261 ng CICC. Pwede rin ho kayo pumunta sa aming mga social media pages. We're on Facebook, we're on X, and we're on Instagram. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, may blue check ho kami. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo